Nilalang ng Diyos ang tao na walang malay sa kasalanan, subalit dahil sa manunukso, pumasok ang kasalanan sa kasaysayan ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin." Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito, mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "Narinig sa Rama ang isang tinig, tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay innocence. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow, at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Ngayong araw na ito, 3 days after Christmas, ay ating ipinagdiriwang at ginugunita ang Holy Innocents, ang mga sanggol na pinatay sa panahon ni Jesus. Lalong-lalo na po yung ngayon ay ginugunita rin natin ang hindi lang during the time of Jesus, kundi yung mga sanggol na pinatay sa pamamagitan ng abortion because of the selfishness, because of the pride, because of the corruption of heart and mind of many mothers and even fathers na pinahintulutan na magpalaglag ng anak, ay nagagawa ang krimen na ito. Mga kapatid, ito'y isang nakakalungkot na katotohanan, na realidad, that all over the world, napakarami, millions of babies are being aborted dahil sa kasakiman, dahil sa kayabangan, dahil sa kahalayan, dahil sa pagmamatigas ng puso ng marami. Kaya ipagdasal natin sa araw na ito lahat ng mga biktima ng abortion. Mga kapatid, pinapaalala ng ating pagdiriwang na even babies became witnesses of the Messiah. Mga patotoo ng pagdating ng Mesiyas. At sila rin ay namatay para kay Jesus. Sila rin ay nag-alay, nagbuwis ng buhay para kay Jesus. And they are all martyrs. Bagamat sila'y mga inosente, sila ay nakapag-alay na ng buhay dahil kay Jesus. At ito'y nagpapaalala sa ating lahat, mga kapatid, of the original state of humanity. Nang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, naroroon yung tinatawag na original innocence. Walang muwang at walang bahid kasalanan. Walang mali siya sa puso at isip. It was pure love. No? At
Kaya sila ay nakatira sa paraiso, and paradise is a place for lovers. No? Kaya doon inilagay ng Diyos si Adan at si Eva, ang sangkatauhan sa paraiso, dahil ito'y lugar ng pagmamahalan. Kaya lang, yung kalayaang magmahal ay nakorrupt because of the tempter, because of the serpent na tumukso sa ating unang mga magulang. And because of that, nang magkasala ang ating unang mga magulang, pumasok ang malisya, pumasok ang kasalanan, ang korupsyon sa ating kasaysayan. At kaya makikita natin, the book of Genesis, the Old Testament, is a story of sin. Kwento ng pagkakasala ng tao. After the fall, sunod-sunod na yung kasalanan ng tao. Lalong-lalo na yung kauna-unahang kasalanan after the fall is what we call fratricide. Ang pagpatay ng kapatid sa kanyang kapatid. Nang patayin ni Cain si Abel. And the rest is history of sin. Mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin na kung bakit dumating ang ating Panginoon. Una ay iparamdam, ipadama sa atin yung pag-ibig ng Diyos. At ang consequence ng pag-ibig na ito ay yung tubusin tayo sa kasalanan. Yung putulin ni Jesus ang chain of sin upang sa ganoon ay pumasok ang kasalanan. Kaya nga si Maria ay Immaculada Concepcion. Pinutol ng Diyos kay Maria yung kwento ng kasalanan upang pumasok ang tagapagligtas sa kasaysayan ng tao. Mga kapatid, layunin ng Panginoon na ibalik tayo doon sa original innocence. Posible pa ba yun? Possible because of the grace of God. Kaya nga naparito si Jesus, unless na maibalik tayo doon sa innocence na yon, hindi tayo papasok sa buhay na walang hanggan. Kaya nga dumating siya para tubusin tayo. Dumating siya upang ipadala sa atin ang Espiritu Santo upang gabayan tayo, pabanalin tayo, at buuhin tayo bilang pamilya ng Diyos, bilang simbahan. Mga kapatid, nagpapaalala sa atin ang pagdiriwang ngayon ng plano ng Diyos para sa ating lahat. Yan ang plano ng kaligtasan. Kaya hilingin natin sa araw na ito na bigyan tayo ng grasya ng Diyos, linisin tayo sa ating mga kasalanan, at ibalik tayo doon sa original innocence. At nawa, sa pamamagitan ng purification, tayong lahat ay makapasok sa buhay na walang hanggan, na kung saan tanging pag-ibig lamang, walang bahid kasalanan sa ating puso. Posible ang lahat ng ito pagdating ng panahon, sa awa ng Diyos, sa Kanyang grasya, at sa Kanyang pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay maging tapat kay Jesus hanggang wakas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, patawad sa aming mga kasalanan. Turuan mo kaming magmahal ng lubos at tahakin ang landas ng pagbabagong buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.